Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so yung reading natin ngayon ay kukunin muna natin yung main energy ng person mo, emotions ninyo sa isa't isa, at kung ano yung gusto niyang mangyari at kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Okay, love reading to. Take only what resonates. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. Friend ko yan guys, hindi ako yun. So, this is for ear sign. Pa-comment na lang sa baba. Gemini, Libra, Aquarius. Let's start your reading. Main energy ni ear sign. Five of Cups. Okay. King of Pentacles. I'm seeing like maybe you are focusing sa career mo ngayon, no? Or finances. And pagdating sa person na kakonect mo, pwedeng medyo nalulungkot ka sa kung ano man yung iba sa inyo talaga masakit para sa iyo kung ano man itong ending na nangyayari sa inyo with the Tower. With the Eight of Swords, I don't know, you might be currently trapped or in a relationship with the King of Pentacles. It looks like an older person. So, yung iba sa inyo pwedeng may kakonect ka na parang hindi, either an older person or very mature person, or hindi kayo match nitong taong to. You do have a lot of, pagkakaiba. And dahil marami kayong pagkakaiba, medyo hindi kayo match. Some of you ngayon mo lang na-realize yung mga yung hindi nyo pagkakamatch nitong taong to na ikinakalungkot mo, no? Yung iba may kinalaman sa age, or yung iba pwedeng sabihin na natin sa lifestyle or yung money, yan, money related, malaki yung difference. Or yun nga, maturity yung iba, age, and you feel trapped, and you feel like parang wala na tayo magagawa, nandito na tayo, game over. Some of you are already in a relationship with someone na hindi mo gusto or na hindi kayo match. Kunin natin yung person na kakonect mo dito. Nakakita nga pala ako ng pasa. I don't know kung may pasa ka ba or what. Six of Cups. Could be a person in the past. Pwedeng the person na to, alam niya na kung ano yung relationship mo dun sa person na kakonect mo. And, parang wala naman siya magawa. Anong gagawin niya? Hello? Parang, alangan na mo makialam ako sa connection sa relasyon niyo. Some of you, pwedeng hindi mo alam itong person na to na iniisip ka, or itong past person na to. Yeah, this past person can't get over you. Hindi ka pa rin niya makalimutan. And this person hanggang ngayon, ikaw yung iniisip niya, ini-imagine niya, maybe bago siya matulog, even sexually para sa iba while, doing sabihin na nating mga sexual na bagay. Ikaw ang nasa isip nitong taong ito. And you do have here the Magician. So, this person is obsessed with you. And I feel like walang ibang humanga sa kanya or nagbigay ng attention sa kanya na katulad ng attention or paghanga or maybe pagmamahal na ibinigay mo in the past. Yung iba pwedeng walang pagmamahal na part, but rather hindi kanya makalimutan dahil sa mga ginawa mo in the past sa kanya. And then maybe there's an ending na nangyayari sa inyo nitong person na ito. And yung iba sa inyo pwedeng aware ka kung sino itong past person na ito, yung iba hindi ka aware. Especially ang focus mo is money, especially yung focus mo is this person na kaharap mo ngayon, nakakonect mo ngayon.
So, anong emosyon nyo para sa isa't isa? For the sign of air sign, please. Gemini, Libra, Aquarius, emosyon ninyo para sa isa't isa. Seven of Cups, King of Cups, the Emperor, the Star, okay. Hindi mo lang alam kung gaano kagusto nitong taong to. The Star, you are his or her wish fulfillment. Ikaw talaga yung gusto niya. Pero with the Emperor, kasi yung Emperor, siya yung tipo ng tao na, kumbaga, yung literal na parang tatay, ano. I mean, regardless of the gender. Kumbaga sa tatay natin kasi, or yung pananaw natin sa mga tatay, ano, sila yung tipong parang akala mo walang pakialam, pero nandun yung pagmamahal, pagkikare sa'yo ng tatay. Pero hindi ko sinabing parang anak ang tingin niya sa'yo, but rather, ganito siya, parang akala mo baliwala, but, you know, as long na okay ka, nakikita niyang okay ka. Yan. And then with the Star, pangarap ng person ito na makita ka, makausap ka, mahawakan ka, I don't know, I feel like this person, ikaw kasi yung obsession niya eh. Wala siyang ibang iniisip kundi ikaw. And then with the Seven of Cups, you are, I don't know, I'm seeing you as a person na marami kang iniisip sa buhay. You are daydreaming a lot of times. May mga times na bigla ka na lang mag-iisip ng kung ano-ano. Magaling ka mag-daydream talaga. So, with the King of Cups, for now, ang importante sa iyo ngayon is maipakita mo yung galing mo, yung ganda mo, babae man or lalaki, sa ibang tao. Maybe you are focusing sa physical appearance, you want to look pretty or guwapo, maganda sa harap ng iba. You love yourself. King of Cups supposed to be that love na nararamdaman mo for this person. Pwedeng mahal mo siya pero you know, you love this person, or maybe for now mahal mo siya pero mas mamahalin mo muna yung sarili mo. Pwedeng ganun. So, ang iniisip mo is yung something na makakapagpa-improve pa sa'yo as a person. Okay? Especially physically. And yung iba maybe regarding sa health. Two of Wands is here. So, pwedeng may mga plano na gusto mong isakatuparan sa ngayon. And, sabi ko nga sa'yo, pwedeng hindi mo kasi alam na itong person na ito ay nag-iisip sa'yo or iniisip ka pa. Maybe you don't know anything about this person, especially kung hindi naman siya nakikipag-connect or communicate sa'yo. So, whatever is physical nasa world mo ngayon, sa mundo mo ngayon, kung ano yung physical na nasa harapan mo, yun yung focus mo. And then, anong gusto niyang mangyari sa'yo? Wheel of Fortune, the Hermit, dalawang major arcana, that's Virgo energy with the Hermit, the Magician, also major, puro major arcana guys, the Magician, the Tower, and the Queen of Wands is at the bottom of the deck. Gusto niya matapos tong obsession na nararamdaman niya para sa'yo, pero you were like a drug. You know, mahirap pigilan, mahirap iwasan, mahirap hindian. Ikaw yung tipo ng tao para sa kanya na gusto kanya. Like, this person, sabi ko nga, obsessed sa'yo, is addicted. Already addicted na sa'yo.
And maaaring gusto niyang matapos tong addiction na to. Okay? Gusto niyang matapos kung magkaroon ng malaking pagbabago. This person with the hermit, maybe there's silence or katahimikan sa inyo. So, gusto niya mabago or magkaroon ng malaking pagbabago regarding dito. Anong gusto niya mangyari? Please tell me more. Death card. Yeah, the death card also a major arcana. So, gusto niyang mag-end. You do have here the Two of Cups. Oh, Two of Cups is the, a relationship. And like what I've told you kanina, may nakita tayo na pwedeng kakonect mo or karelasyon mo. So, with the death card, maybe gusto niya mag-end yung relationship na yun with someone, with someone. Or, with the death card, yung death card kasi pwedeng literal na death. Lalo na kung, when you look at this photo, ayan, kung makikita mo, may matanda, tapos parang sugar daddy, kind of energy. Lalo na kung ganito yung relationship mo, you are in a relationship with someone who is older than you, and you're still young, tapos, lalo na pero hindi ko sinabing ito yung sitwasyon mo. Pero lalo na kung ganito yung relationship mo ngayon, gusto niya mag-end yan, or gusto niya, either ma-dead yung, yung person mo, or magkaroon ng separation sa inyo. Kasi, medyo, mahirap para sa kanya. Nine of Cups is here. So, this person wants to, literal na magiging yung ending para sa'yo ay celebration para sa kanya. Okay? You would see a lot of cups here na parang nag-cheers. Ayan. So, it's celebration. And para sa kanya, magandang balita kung just in case mangyayari itong ending na ito, death na ito, etc. So, yun yung gusto niya mangyari. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Yung iba, sasabihin hindi sila nakaka-relate because, might be hindi mo nga alam or hindi mo kilala or wala kang idea. Pwedeng ganon. Kasi I'm seeing a person who really do likes you pero pwedeng hindi mo alam. Or pwedeng distracted ka sa kung ano yung mga nasa harapan mo ngayon. Anong gusto niya sabihin? For earth sign, please. Okay. Do have here, I'm ready. Yeah, of course, this person is always ready na magkaroon ng something sa inyo. And mangyayari lang yun, of course, pag nagkaroon ng big change. Do you even see me that way? So, hindi niya alam kung ganun din ba yung pagtingin na nararamdaman mo para sa kanya. You do have your think before you act. So, itong person na to would like to give you advice regarding sa mga hindi lang sa love, pero sa overall, na parang bago ka magdesisyon, bago mo aksyonan, pag-isipan mong mabuti. Ang pwedeng hindi niya yon masabi sa'yo, itong mga advice na ito. But this person wants to give you this advice na pag-isipan mong mabuti. And you do have here, seek professional advice. And ibig sabihin, pwedeng makinig ka sa advice ko or makinig ka dito sa sana advice ko. I feel like this person is not talking to you or not telling you this advice. I think we should slow down. So, some of you, itong person na to, hindi siya agad nagmamadali. Hindi siya nagmamadali with regards sa connection ninyo. And you do have here, I feel the same way. So, I don't know. I feel like with the I feel the same way, somehow pwedeng may mga sinabi ka sa kanya na para sa kanya ganun din yung gusto kong sabihin, ganun din yung nararamdaman ko for you.
I don't know, maybe it has something to do with your uh, concern sa taong to, care, or maybe, yeah, whatever. You are so beautiful, why do you need me? So, sabi ko nga sa'yo, talagang attracted siya sa'yo, nagagandahan siya sa'yo, napopogian, babae man or lalaki. And feeling niya, hindi mo siya magugustuhan, or you can have everything in life. Kaya mong makuha lahat ng gugustuhin mo sa buhay. Lalo na regarding dito, no? Bakit kailangan mo magpakasettle? Kumbaga, bakit mo kailangan magpakasettle sa taong yan, kaya mo namang makuha lahat. Okay, ito, why do you need me? Actually, this is like, why do you need that person? Okay, bakit kailangan mo yan? Kaya mo namang makuha lahat ng gugustuhin mo sa buhay. I feel like feeling niya hindi mo deserve yung taong kakonect mo. And I am in so much pain. So, nasasaktan siya regarding sa this would like to show up. I would do anything for you. So, maybe nasasaktan siya kasi gusto niyang gawin lahat para sa'yo, pero, you know, hindi niya magawa sa ngayon because, you know, hindi ka nga lang niya makausap or mahawakan. So, hindi niya magagawa yung mga gusto niyang gawin or sabihin sa'yo. So, thank you for watching, guys. I love you all. Feel free to like and subscribe, guys. Pa-comment na lang sa baba. Sana nakakonect kayo or nakuha kayong ninyo, yung energy ninyo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.